Magandang araw, ito ang inyong pinakabagong balita ngayon. Ako si Yuri de los Santos, kasama ninyo sa paglalathala ng mga mahalagang pangyayari mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ating pag-uusapan ngayon, alamin natin ang mga pinakabagong update sa larangan ng politika, ekonomiya at iba pang mahalagang issue. Makinig at magbalita kasama ang TV Patrol. Para naman sa latest news ngayon, mamamahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga gear at bangka para sa mga mangisda ng West Philippine Sea. Bilang bahagi ng parte ng proyekto nilang Layag, narito si John Patrick Soria para sa kumpletong impormasyon. Maynila, namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR na mga girat bangka sa mga mangingisda ng West Philippine Sea bilang maging parte ng Project Layag. Ayon din sa BFAR, walang katotohanan ang akusasyon ng China na nakasisira ng kalikasan ng Payao. Ito ay isang floating device upang lumapit ang mga maliliit na isda na magiging pagkain naman ng mga malalaking isda. Para naman sa balitang pampolitika, Senator Bongo hinikayat ng dating Pangulo at ng House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na maging aktibo muli sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Annabel Mendoza. Maraming salamat, Yuri. Nagbabagong balita naman tungkol sa politika. Sinabi ni Senator Bongo na hinikayat ni dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na maging aktibo muli sa politika at dating Pangulo Rodrigo Duterte. Inihayag ito ng Senador makaraan siyang mag-post sa Facebook ng mga larawan mula sa informal meeting nitong weekend ni Arroyo Duterte, dating Senate President Vicente Soto III at dating ex-Secretary Salvador. Isang simple kamustahan at masayang pagkikita ang nangyari kasama ang mga pinunong naglingkod sa bayan sa iba't ibang posisyon o kapasidad noong mga nakaraang administrasyon. Nagbalik tanaw sila sa mga panahong magkasama sa ilang sa gobyerno ayon sa caption ni Go. Back to you, Yuri. Nipah virus ano ang epekto sa tao at saan nga ba ito nagsimula? Kinokontrol na ng mga otoridad sa India ang isang rare outbreak ng Nipah virus upang hindi na ito kumalat pa sa mga tao. Saan nga ba nagmula ang nakakamatay na virus na ito at paano ito naipapasa sa mga tao? Unang naitala ang Nipah outbreak noong 1998 nang kumalat ang virus sa pig farmers sa Malaysia. Pinangalan ito sa lugar kung saan ito na-discover. Ako si Princess Pajardo, nagbabalita. Para naman sa showbiz update, nandito si Joshua Magno. From Manila, Philippines, pinili ng isang YouTuber collector ang napanalo ng award ng komedyanteng dating child actor na si Nino Molang. Bagay na umabot sa halagang kalahating milyong piso. Dinayo kasi ni Nino ang set ng Bootstory Production kamakailan habang dala-dala ang kanyang Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Trophy para sa pagkakilalang Best Child Performer noong 1977. Ayon sa restoration expert na tumingin sa trophy, pinalutan pa ng ginto ang naturang award ng actor. Hindi naman daw maapektuhan ng pagpaparestore ang halaga nito. Basta ang may-ari nito ang nagputos. Paliwanag ni Boss Toyo, siya mismo ang nag-request kay Nino na masilip ang ilan sa kanyang artifacts habang umaasang mabibili ang isa sa kanyang famous award. Isa lang ito sa 5 awards ni Nino Molang. Kinumpirma na ng dating number 1 draft pick na si Blake Griffin ang kanyang pagre-retiro sa larangan ng basketball. Nangyari ang huling laro ni Griffin sa NBA noong 2022 to 2023 season sa laban ng Boston Celtics at Atlanta Hawks. Ayon kay Griffin, malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng sumusuporta sa kanya sa larangan ng basketball at hindi niya to ipagpapalit sa anuman. Muli, ako si John Ray Capitin para sa Sports Update. Para naman sa napapanahong balita para sa sports, ako si John Ray Capitin para sa Sports Update. Para naman sa weather update, nandito si Ryan Balicho.
batayan ng Pag-asa, ang pinakamataas na heat index ay mararanasan ngayong araw ay posibilidad na pumalo hanggang 47 degrees Celsius. Maaari daw ito maranasan sa Sangley Point sa Cavite, kung saan naranasan din ang pinakamatinding init kahapon. Pasok ito sa danger category o yung delikado na para sa kalusugan. Sa oras na ma-expose ka ng matagal dito, maaari kang makaranas ng heat stroke, heat cramp, dehydration at heat exhaustion. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Kabataan, ako si Yuri Los Santos, na mag-aatid sa inyo ng mga init at eksklusibong balita, Mundo ang Balita. Dito lamang yan sa TV Patrol.